Ayan. So, good morning guys at welcome back sa ating YouTube channel. So this time, i-discuss naman natin ano ba yung duties and responsibilities ng isang administrative officer to sa DepEd. So actually, tinatawag yun na for KRA or tinatawag na KRA yung Key Results Area. Meaning to say, dun magfo-focus ang trabaho ng isang administrative officer 2. So kabilang dun sa apat, yung number 1, personnel administration, number 2, property custodianship, number 3, general administrative support, at saka yung number 4 is financial management. So i-discuss po natin lahat yan and then sa separate na video, isa-isa. Pero this time, lahatan po muna, no? So, para meron kang idea kapag mag-a-apply ka ng AO2 sa DepEd. Kasi yung iba, ang tinitingnan lang kasi kapag nag-a-apply, magkano ba yung sweldo ng AO2, no? Pero hindi tinitingnan yung trabaho, no? Ang dami palang trabaho. Tapos pagdating na sa field, magugulat, ang dami naman ng trabaho ng AO, no? Tapos ito lang yung sweldo. Samantala nung una, ang focus lang natin ng mga nag-a-apply ay sweldo, pero hindi yung trabaho, ano? Pero before po kayo mag-apply, make sure na alam niyo na yung magiging trabaho nyo as Administrative Officer 2 sa DepEd. So kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe. So libre lang po yan. And then like the video and then share na din po sa mga kasamahan natin. At hit the notification bell para po sa mga susunod pang videos or updated videos natin. Latest video kapag merong bagong DepEd order. So yun po yung ipopost natin dito. So yan. Ayan, so konting patalastas, So, meron po tayong ino-offer na Atomic Credit Card. So, ito po ay libre lang, So, ang gagawin nyo lang po ay fill upan yung link sa baba. And then, it's up to you po kung magkano po yung ibibigay sa inyo ni Atomy na credit limit. Po? So, pwede nyo po itong gamitin sa pang-shopping sa SM, sa pang-grocery, pambayad sa mga hotel, sa restaurant. So, pwede po ito. Nung na-approve ako dito, normally ay nasa 8K lang, nung unang approve sa akin. Pero ngayon, ay nasa 50 plus na yung aking credit limit kapag palagi nyo po siyang ginagamit, pambayad sa kurente, pambayad sa ilaw, pambayad sa tubig, pambayad sa tuition fees, so pwede rin po. So, it's up to you kung ito po ay magkano yung magiging limit nyo. All you need to do is to click or to fill up yung link po na nasa baba ng ating video na ito. So, don't worry, ito po ay libre lang. Po? Pwede nyo pong i-cancel anytime. So, yun lang po para sa ating advertisement. Ayan. So, balikan po natin yung duties and responsibilities, yung tinatawag natin po na 4 key results area or 4 KRAs or CRA ng AO2. So, unahin po natin yung personnel administration, and then followed by property custodianship, general administrative support, and then financial management. So, dapat po itong apat na ito ay alam po ninyo kung paano ginagawa. Kasi pagdating po sa exam, during application, isa po dito ay ipapagawa. Isa or dalawa or tatlo, depende. So, nag-a-apply pa lang kayo, chine-check na kung kayo po ay meron ng background or idea sa mga ganitong trabaho. So, advantage po kapag alam nyo na ito bago pa kayo mag-apply. So, sa personal administration, it provides human resource management support to the school head. So, including recruitment, yung ginagawang hiring and selection, personnel records, yung 201 file, then attendance monitoring, monitor mo yung attendance ng mga teacher, leave, kailan sila nag-leave, yung kanilang GSIS, Pag-ibig PhilHealth contribution, and then yung employee benefits, kung sila po ay merong maternity, kung sila po ay merong loyalty pay and step increment. Pagdating naman po sa property custodianship, so manages school property and supplies. So kayo po yung magmamanage nun. Magkakaroon po kayo ng inventory palagi, monthly inventory. So kayo rin po yung magre-release ng supply ng school sa kada teacher, sa kada utility, sa school head, Pagdating naman sa general administrative support, so assist the school heads in administrative functions such as preparing reports, encoding documents kapag nagpagawa ng OPCRF. So, dapat meron po kayong alam dyan. Paggawa ng School Form 7, loading ng mga teachers, tutulungan din po natin ang ating school head. And lastly, pagdating dun sa financial management, depende po kung ano yung ibibigay sa ating task ng ating school head.
Ano, kung tayo po ay katiwa-tiwala, paggagawin po tayo niyo ng MOOE, ano, ng SEF at saka ng feeding programs, etc. na may kaukulang pagdating yun sa financial. Pero hindi natin siya pwedeng hingin sa school head, depende kung ibibigay sa atin ng school head. Pero still, yan po ay isa sa mga task natin na kailangan nating matutunan kasi part siya ng KRA. Meaning to say, part siya ng ating performance. So, mahirap kung wala tayong ginawang financial management sa buong taon kasi wala tayong mailalagay sa ating IPCRF, no? Sa individual performance rating natin. Wala tayong malalagay. So, masisiro tayo doon. Kaya, make sure meron tayong gagawin pagdating sa financial management na makakatulong sa school at makakatulong din sa ating performance. Ayan, so isa-isahin natin. So ano ba yung Karawan? Or tinatawag na key results area. So yung Karawan, ito po yung personnel administration. Pag sinabing personnel, ito yung mga tao sa school, no? Or sa division. So number one, magpapacilitate po tayo ng recruitment and selection of applicants, mga teacher. Ano po, kasama po tayo dyan. Trabaho po natin yan. And then promotion and deployment, no? Kailan i-deploy yung teacher, kailan pag na-promote yung teachers. Ganon din po yung updating and maintaining 201 files. Yung lahat po ng files si teacher ay meron po tayong copy. Kailan po nag-start si teacher, ano yung kanyang mga IDs. So, lahat po yan ipa-file natin sa 201 files para alam po natin kung si teacher ay kailan siya mag-step increment, kailan siya maglo-loyalty pay, ilang taon na siya sa service. So, imo-monitor po natin yon. So, prepare monthly report of service, yung Form 7. Ano po, yung loading ng mga teachers, no? So, ipi-prepare po natin yon. And then, yung Form 7, nandun din po yung uh, lates, ano? Lates sa mga teacher and absences, no? Para doon po i-deduct yung absences ni teacher kung siya po ay wala ng service credit. So, monitoring attendance and leave. So, pag si teacher ay may leave, so, gagawan po natin ng Form 6. So, normally kasi si teacher, hindi na nagpa-file ng Form 6, ano? So, kapag hindi mabait yung teacher, pero kapag yung teacher mabait, kukuha siya ng Form 6, siya yung magpa-file. Pero kapag hindi mabait, tayo po yung magpa-file, ano? Then, processing GSIS, pag-ibig, PhilHealth, and other employee benefits. So, kapag si teacher may gustong i-claim, may gustong i-ask, pagdating sa kanyang, for example, maglulong si teacher sa GSIS, so tayo po yung prepare nun, ano? Then, preparing employee request forms, yung ERF, ito po yung reclassification. Pag gusto ni teacher magpa-reclass, magpa-promote, so asikasuhin po natin yung kanyang ERF and then sasabihin po natin sa division office. And then, maintaining personal database. So, normally, dapat meron tayong database. So, pwede po yung soft copy, pwedeng hard, pwede rin po yung Excel file sa Google, no? Google Drive po natin. So, and then meron po tayo itong spreadsheets or Excel na nandun po lahat yung teacher, kailan ang birthday, ano yung GSIS number niya, pag-ibig, PhilHealth, etc. Parang 201 files. Ang 201 files naman kasi ay hard copies na nakastay sa school. So, kailangan din po natin ng soft copies para dun sa ating personnel database. Ano po? Yan. So, that is CRA number 1. Ayan. So, ang CRA number 2 naman, yung tinatawag nating property custodianship. So, this area ensures proper management of government assets by maintaining inventory of supplies and equipment. So, ano-ano ba yung mga supplies natin, stocks natin, at ano-ano ba yung mga equipment sa school? May sasakyan ba? No, may generator ba, may mga aircon ba, etc. No? Lahat po yan ay meron tayong meron tayong ICS, Inventory Custodian Slip, ano? And then safekeeping textbooks and learning materials. So dapat nasa isang bodega siya. Issuing office supplies and property. Yan, kapag may bagong laptop si teacher, i-issue natin, gagawa natin siya ng ICS. Conducting periodic physical inventory. So, yearly, meron po tayong physical inventory and then pupunta po si division office para i-check kung tama ba yung ating mga inventory. Then, preparing property accountability reports. Ayan, so kung kanino naka-issue, naka-MR, yung isang gadgets or yung isang equipment, sino yung accountable, no? Na teacher. And then preparing property accountability reports, nabanggit ko na, coordinating repair.
no? So kapag may i-repair, makikipag-coordinate sa division. Kapag may disposal, di-dispose na, makikipag-coordinate sa division. And then transfer of government property. For example, yung sasakyan, ililipat na ng ibang school or ibabalik na sa munisipyo. So ipaprocess din po natin yan, no? So lahat po dapat ng property ng school ay alam natin bilang isang administrative officer 2. Ilan ang buildings, ano, baka may na-misplace na isa, no? So wala namang gano'n, ano? So baka din inuwi ni principal lahat, no? So dapat po bilang po natin 'yan, no? Inuwi ni teacher, no? May nag-donate na electric fan. Inuwi ni teacher kasi sa kanya daw 'yon, ano? So dapat po na-check po natin lahat 'yan every month and every year ay meron po tayong annual physical inventory reports na tinatawag. Ayan, ang number 3 naman yung tinatawag nating General Administrative Support. No, the AO2 provides administrative assistance. Kanino? Sa lahat, ano, even po sa mga bisita ng school. So, preparing and reproducing official documents. Yan, kapag may memo, meron tayong board, ipopost po palagi natin doon. Encoding reports and communications, yung mga letters, ano, and then yung mga reports. So, meron po tayong sample ng mga letters at saka reports. So, i-click nyo lang po yung link sa baba, fill upan nyo po yun, then marireceive nyo sa inyong email. Assisting in the preparation of School Form 7, teacher loading. Yan, so, nabanggit natin kanina. Supporting SIP, ano, School Improvement Plan and AIP Annual Preparation. So, gagawin din po natin yon. So, managing records and filing system. So, meron dapat tayo sa school na 201 files. Assisting teachers and the school head in administrative concerns. May reklamo kay teacher. So, i-assist natin yung school head. Ma'am, ano bang concern? Ano bang concern? Etc. Ano? And then, performing other administrative functions assigned by the school head. Sa school head, yan yung marami. Hindi natin alam kung ano yan, pero it depends kay school head. Ano? So, kung kaklose mo sa school head, a-assignan ka yan. Pero kung hindi mo kaklose, malamang hindi ka niya bibigyan ng other transactions. Ano? So, it depends. So, official documents, SIP, AIP, School Form 7, and then reports, and then communications. So, kung gusto nyo po ng files, ng mga sample, meron po tayo dyan, ng mga ginamit natin dati, na until now ay still applicable pa rin po siya. Ano po? Yan. So, General Administrative Support. Ayan. So, at isa sa pinakamadugong trabaho ng isang AO ay ang financial management, yung CRA 4. No? So, this CRA or KRA involves providing financial support through assisting in the preparation of financial reports. Actually, hindi siya assisting. Tayo talaga yung gumagawa. Preparing liquidation documents. Ito yung liquidation ng MOOE. No? So, nagastos na yung MOE. So, tayo yung mag-liquidate, magpapasa sa division office na ito yung pinaggamitan ng MOE. Lahat na resibo, yung bidding, etc. So, tayo lahat yan. No? Assisting in the submission of financial documents to the STO and banks. So, nabanggit ko na kanina sa STO at saka sa bangko. Kasi kukuha tayo dyan ng ledger, ano? Magkano ba yung natira? Ilan ba yung closing balance normally kapag December? Ano? Kukuha tayo dyan. Then, preparing reports required by oversight agencies such as Commission on Audit and Department of DBM, Department of Budget and Management. Yan. So, kapag may requirement, may AAO, si principal, so kasama tayo dyan. Ano? So, kapag may audit ang division or may audit from division and from COA, i-audit yung school natin, so kasama tayo dyan. So, magpiprepare po tayo dyan. Ano? Supporting budget, utilization, and financial accountability. Yan. So, budgeting, hopefully, kasama kayo dyan. Pero kung hindi kayo sinama ng principal, okay lang. Pero pagdating sa liquidation, kasama tayo dyan. So, sa elementary, sa junior, merong feeding program, merong SNED, merong SEF, merong MOOE. Ano pa ba mga financial reports na ginagawa natin? So, napakarami. Ano? So, napakarami po ng ating trabaho. Pero yan naman po ay unti-unti. Ano, kaya lang ang problema, hindi po agad tayo mabibigyan ng training pagkapasok natin. So, mas maganda mag-self-study po kayo, ano, mag-self-care kasi baka sabihin ng may maririnig kayo na 'di ba trabaho mo 'yan, ano, eh ang problema hindi pa natin alam. Pero kapag 1 year na at hindi mo pa alam ay ibang usapan na po 'yon. So dapat po ay months pa lang, 3 months, meron na tayong idea sa lahat ng ating transaksyon. Normally kay DepEd
hindi agad po tayo mabibigyan ng training pagkapasok natin, ano? Baka after a year, after second year, saka pa lang po kayo magkakaroon ng training. Kaso for sure, alam nyo na po yun, no? Kakapanood sa ating video dito. So, yan. So, again, alamin po natin yung apat na KRA. Good luck po sa atin. Ayan. So, don't worry po. Lahat po yung apat na KRA ay meron po tayong sample files na pwede nyo pong gamitin for the meantime. Hanggang makagawa po kayo ng sarili nyong files. Ano? So, mga communication, mga sample requests, ano? So, meron po tayo niyan. Mga liquidation report, so meron po tayo niyan. Mga sample lang. So, pwede nyo po, ang gagawin nyo po, fill upan lang yung link sa baba. Then, don't forget to subscribe, of course, para po sa ating mga video presentation. Kung meron po kayong comment, suggestion na pwede natin gawa ng video, so i-comment nyo lang po, wala naman pong bayad yan. Ano? Comment nyo lang, and then subscribe, and then share kung kaya pang i-share sa ibang kasamahan natin. Ano? Na AO, na PDO, na ADAS, tayo po kasi yung mga nang-teaching ng bawat school, no, yung iba cluster school pa, tatlo ang hawak na schools. No, kapag naging cluster kayo, meron namang isang big school, 200 plus naman ang teacher. So, normally po. So, normal lang po yan sa trabaho natin. Ano po? Pag po kayong magugulat, basta enjoy nyo lang po yung trabaho nyo at marami po kayong matututunan pag kayo po ay naging isang administrative officer 2. No? Tayo po ang makakatulong sa school, sa principal, sa mga teachers at sa division office para po maging magaan ang buhay nila. So, yun lang po at maraming salamat. Thank you for listening.